Patay ang isang pulis matapos magulungan ng 10-wheeler sa C3 Road sa Caloocan kanina pong madaling araw. Ang biktima, pauwi na raw sana galing sa 24 oras na duty sa State of the Nation address ng Pangulo. Balitang hatid ni James Agustin. Nauna sa CCTV ang pagdaan ng 10-wheeler sa C3 Road Caloocan pasado alas 2 na madaling araw kanina. Ang sumunod na nakita, isang motorcycle rider na nakatumba sa kalsada. Nagulungan pala ng truck ang rider. Isinugod ng rider sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Ayon sa isang saksi sa 5th Avenue pa lang ay nakasabay na niya ang rider. Napansin ko na gumigiwang na siya, nagpaling-paling na. Ang sa unahan namin may trailer. Pagdating doon sa trailer, gusto niyang umubertik. Pagpaling niyang ganun, pumalo siya doon sa driver side. Pagpalo niya sa driver side, kumaskas na siya doon. Pagkaskas, doon na siya natumba sa may gitna. At doon na siya kinain ng 2 gulong. Kinumpirma ng mga kaanak na isang pulis, ang 33 anyos na nasawing rider. Pauwi na raw ang pulis sa kanyang bahay sa Caloocan mula sa kanyang duty sa SONA nang mangyari ang aksidente. Galing po siya sa SONA kasi naka-duty siya 24 hours po. Siguro yung pag-iwang-gewang na yun, sa sobrang antok niya na, ikaw ba naman mag-duty ng ganong oras tapos nakamotor ka, diba? Halos magpo 4 years lang siyang naging pulis eh. Siyempre, napakasakit naman po. Nasa kusodiya ng Caloocan Police ang 37 anyos sa truck driver. Galing daw siyang Pampanga at magde-deliver sana ng mga kargang hollow blocks sa Malabon. Nagulat na lang po ako nung biglang bumangga sa sa truck. Pagtingin ko naka-andusay na yung tao. Humingi po ako ng pasensya sa kanya kasi hindi naman po namin kagustuhan yung ganyan. Marap ang truck driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Isa ang nasawi sa kasagsagan ng masamang panahon sa barangay Talandang, Davao City. Ayon sa Office of the Civil Defense Davao Region, tinangay ng rumaragas ang tubig sa creek sa Purok-Tisa ang lalaking 54 na taong gulang. Mahigit 300 pamilya ang apektado ng baha sa 6 na barangay sa lungsod. Napinsala ang maraming bahay at mga pananim dahil sa matinding baha. Nabalot din ng putik ang maraming kalsada at naapektuhan ang supply ng tubig. Sa Barangay Budas, stranded ang maraming motorista kasunod ng pagguho ng bahagi ng Davao-Bukidnon Road. Ayon sa Department of Public Works and Highways, isang lane na lang ang maaaring madaanan. Sa Colombio, Sultan Kudarat naman, nagpatupad ng forced evacuation sa barangay poblasyon dahil sa baha. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, 10 residente na natrap sa kanilang bahay ang nirescue ng mga otoridad. Nananatili sa evacuation center ang mga apektadong residente. Ayon sa Pag-asa, dulot ng localized thunderstorms ang pag-ulan sa Mindanao. Mga kapuso, asahan pa rin po ang mga pag-ulan ngayong araw. Yan ay kahit mahina ang pag-iral ng habagat ayon sa Pag-asa. Apektado pa rin po ng habagat ang western section ng Luzon kasama ang Metro Manila. May itinaas na thunderstorm watch dito sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Posible ang mga biglaang ulan na may pagkulog at pagkidlat sa mga nasabing lugar na hanggang mamayang alas 10 po ng gabi. Mas makakaasa naman sa maaraw at maayos sa panahon ang Visayas, Mindanao at mga natitirang bahagi ng Luzon, pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm o biglaang pag-ulan. Base naman po sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains ngayong umaga sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magiging malawakan ang ulan pagsapit naman ng hapon at ng gabi. Maging alerto po sa heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Abiso sa mga motorista, epektibo na ngayong araw ang big time na taas presyo sa ilang produktong petrolyo. Base sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 7 pesos and 30 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 6 pesos and 80 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Habang 4 pesos and 20 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ikalimang magkakasunod na linggo na yung taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, epekto yan ang nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang Davao Oriental. Natuntun po ng PHIVOX ang epicenter, 15 kilometro timog silangan ng bayan ng Baganga.
pasado alas 7 ngayong umaga. Naramdaman ang Intensity 3 na pagyanig sa Tarragona, Davao Oriental, Nabunturan, Davao de Oro, Digos, Davao del Sur, Bislig, Surigao del Sur at sa Talacogon, Agusan del Sur. Intensity 2 naman sa mga bayan ng Maco, Compostela, Monte Vista at Mawab sa Davao de Oro, habang Intensity 1 sa Tandag, Surigao del Sur. Pinaalerto pa rin po ng PHIVOLCS ang mga residente sa mga posibleng aftershocks. Nabangga ng dump truck ang puting van na yan sa intersection papuntang Bacolod Silay Airport sa Silay Negros Occidental. Sa lakas ng pagbangga, muntik nang tumagilid ang van. Sugatan ng 7 magkakaanak na pasahero ng sasakyan. Ayon sa pulisya, posibleng nawala ng preno ang truck. Paliwanag naman ng truck driver sa mga otoridad, nag-blackout siya habang nagmamaneho. Hindi nagbigay ng pahayag ang nangangasiwa sa dump truck. Pinalaya muna ang truck driver habang hinihintay maisampa ang reklamong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property. Kabilang sa mga ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang SONA ang naging tugon ng gobyerno sa krisis sa langis dahil sa gulo sa Middle East. Tinalakay rin po ang flood control scandal at West Philippine Sea, pati ang ilang usaping malapit sa ordinaryong Pilipino, gaya po ng buwis, kuryente, transportasyon at kalusugan. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Sa 1 oras at 26 na minutong talumpati, ilang beses pinalakpakan si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Mula sa pagpapanagot sa kanyang sariling pinsan dahil sa flood control scandal na sentro ng kanyang SONA noong nakaraang taon. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating Speaker. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Hanggang sa matapang na pagtindig sa ating karapatan sa West Philippine Sea. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. Pinalakpakan din ang mga usaping malapit sa sikmura ng ordinaryong mamamayan, gaya ng pagpapalawak ng tax exemption. Hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Ang nais ng Pangulo, isama sa exemption ang kumikita na hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Sa ngayon, exempted ang mga kumikita na hindi lalagpas sa 250,000 pesos. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Ipinanukala niya ang pagbibigay ng amnesty sa buwis. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Nanawagan din ang Pangulo sa Kongreso na amyandahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para matanggal na ang system loss charges. Ito ang binabayaran ng mga consumer para sa mga ninanakaw na kuryente at nawawalang kuryente habang dumadaloy sa kable. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss.
Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems laws against consumers, including the value-added tax thereon. Hinimok din ng Pangulo ang mga mababatas sa ipasa ang Sariling Kuryente Act para mas maging abot kaya ang mga rooftop solar panels at battery storage systems. Nangako ang Pangulo na sa nalalabing 2 taon ng kanyang administrasyon ay tatapusin ang mga nasimulan at tutuparin ang mga pangako. Kabilang na riyan ang mga proyektong pang-infrastruktura. Sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Pati ang mas pinalawak na benepisyo pangkalusugan. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Mas madali na rin daw ang pag-access sa tulong medikal sa pamamagitan ng eMyFit program para mapabilis ang pagkuha ng serbisyo medikal para sa mga Pilipino. Ibinida rin ng Pangulo na naging maagap sila sa pagtugon na magkakrisis dahil sa gulo sa Middle East. Libuang-buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ilang beses ding sinabi ng Pangulo, ang mga pondong naiiwas sa mga tiwali ay ibinuhos ng pamahalaan sa mga proyektong pakikinabangan. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA News. Iginagalang daw ni dating House Speaker at Leyte First Representative Martin Romualdez ang napipintong paghahain ng mga kaso laban sa kanya ng ombudsman na binanggit sa SONA ng Pangulo kahapon. Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Hindi dumalo si Romualdez sa SONA ng kanyang pinsang Pangulo. Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na hindi siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Naniniwala raw siya na dapat sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya na magpatunay kung ano ang totoo. Handa rin daw si Romualdez sa patunayang wala siyang nalabag na batas. Kamakailan po ay inirekomenda ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman na kasuhan si Romualdez kaugnay sa mga questionableng flood control project ng gobyerno. Dati nang itinanggi ni Romualdez na sangkot siya sa flood control scandal. Kaugnay sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na amyandahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para matanggalan niya ang system loss charges, makakapanem natin si Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat ng mga nakikinig. Ano pong posisyon ng ERC sa panawagan ng Pangulo sa kanyang SONA na alisin na yung system loss charges? Bukas ang komisyon at sumusuporta ito dito. Ang kakailanganin na nga lang ay yung pag-amyenda ng EPIRA, specifically yung Section 43F, dahil dito nakabata yung umiiral nating regulasyon patungkol sa pangungulekta ng system loss charge.
Very briefly po, pakipaliwanag nga po, ano ba itong system loss charge at bakit ito sinisingil sa mga consumer? Sa kasalukuyan kasi ito ay inaalaw ng batas. Ito ay gastusin doon sa kuryenteng isinusupply sa atin. Halimbawa na lang sa isang kaban ng palay, kung ikaw ay magsusupply ng isang kaban ng palay ng 50 kilos at ito ay nabili mo ng sa halagang 50 kada isang kilo, ito ay 2,500. Pero kung itong palay na ito ay natuyo at ang naibenta mo lamang ay 40 kilos na lang, syempre kung ibebenta mo pa rin ito ng 50 sa halagang 50 kada kilo, bawas na ang iyong mare-recover. So kakailanganin talaga ng may karagdagan, i-gross up mo siya at nang sa ganun ay ma-recover mo pa rin yung halagang 2,500. So yan ang analogy natin pagdating sa system loss. Yung mga utilities kasi, yung dami o yung quantity ng kuryente na yan na dumating sa kanila, kapag ka ito ay isusupply na sa kanyang mga customer, bawas na dahil nga may mga technical at non-technical na losses na siyang nagpapababa doon sa kantidad o yung quantity na naibebenta niya actually sa kanyang mga consumers. Tama po ba na ginawa ito para maengganyo yung mga negosyanteng mag-invest sa energy sector? Ito naman ay para lang mabawi. Mayroong mekanismo na kung saan nababawi itong costs associated with these system losses. Dahil nga ito ay pwedeng may kapabayaan din ang mga utilities, kaya't mayroon siyang cap na pinatutupad namin. Pero meron talagang porsyento ng mga system losses na talagang kahit ano pa ang gawin ng mga utilities natin ay hindi talaga nila ito maiiwasan. Dahil talagang nangangawala yung kuryente kapag ito'y dumaloy sa linya niya. At sakaling maisabatas po itong pag-amyenda sa IPIRA Law, gaano po kaya ito kabilis matanggal, itong sinisingil sa mga consumers? Immediate naman, pwede natin na talagang ipahinto na ang pangongolekta ng system loss charge. Of course, umaasa tayo na doon sa konsultasyon, kapag ka ito ay tatalakayin na, ay mapag-usapan din kung ano ang gagawin dito sa gastos na ito, kung paano na ito mababawi ng kung sino man ang nag-incur nito. At nang sa ganon ay hindi naman din malagay sa alangan yung ating mga utilities at yung kanilang viability long term. Ayun nga po, ano po magiging implikasyon kaya nito dito sa ating mga operation sa sustainability ng distribution facilities? Kung sila ang mag-absorb nung gastusin na ito, una, kakailanganin talaga na mapababa nila yung kanilang aktual na system loss to the barest minimum. Nang sa ganon ay hindi naman napakalaking gastusin ito na sila ang mag-absorb dahil hindi na nila maaaring ipasa ito sa kanilang consumers. Yung pagpapasa naman po ng Sariling Kuryente Act para mas maging abot kaya ang mga rooftop solar panels at battery storage systems, gaano po ito ka-feasible at kabilis magagawa? Oo, ang komisyon naman ay nahanda na gawin kung ano ang tutukuyin na dapat niyang gawin pagdating sa pagpasa ng mga batas na ito. But I understand ito ang mga batas na ito ay tumutukoy doon sa pagpapababa pa at pagpapabilis ng pag-i-install ng mga sariling generation facilities tulad ng solar at kung mayroon mang magagawa pa ang komisyon sa lalong pagpapa-streamline ng proseso ng pagkuha ng permit sa aming tanggapan ay gagawin namin. Pero yung mga solar rooftop naman talaga na purely for household, ito naman ay exempted na rin talaga sa pagkuha ng certificate of compliance mula sa komisyon. So hindi na po kailangan ng mga permits, kahit sino po pwede mag-install ng kanilang sariling rooftop panel? O para sa amin, ang mga self-generation facilities na ito for household, for hospital, for clinics, nasasaklaw na siya nung exemption na nasa IPIRA IRR na hindi na sila kailangan pang kumuha ng certificate of compliance sa amin. Pero of course, kung sila naman ay papasok sa mga arrangement tulad ng net metering, mayroon naman tayong mga streamlined na procedures nang sa ganon ay mapabilis din ang pagkuha nila ng lisensya mula sa amin. Nabanggit din po ng Pangulo yung paggamit ng nuclear power plant. Napapanahon ba ito at gaano po kahanda rito ang Pilipinas? Nagkaroon na naman tayo ng batas tungkol dito at ang komisyon ay nakikiparticipate doon sa mga
pag-aaral na ginagawa kung ano ang magiging role ng aming tanggapan tungkol sa pagtatakda ng singil at sa pagpasok ng nuclear energy dito sa ating generation mix. Pakipaliwanag nga po, mas nagbago na yung teknolohiya pagdating sa nuclear energy. Mas safe na ho ba ito ngayon? Paano natin ipapaliwanag sa taong bayan kung ipupurso nga natin yung paggamit ng nuclear energy? Pagdating naman sa safety and other concerns, ito naman ay nasasaklaw ng batas at mayroong mga pamantayan. Of course, ito ay nasa ibang ahensya ang pangangalaga tungkol sa mga ganitong usapin. Ang sa amin ay pagdating sa usapin ng kung magkano ang dapat na ipasisingil sa kanila kung sila ay makapagtatayo na ng mga planta at makapag-supply sa ating grid. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din, Rafi. Yan po si Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan. Heto na ang latest ngayong Tuesday. Share your blessings ang eksena ni Barbie Forteza sa pagdiriwang ng kanyang 29th birthday. May advance birthday bash si Barbie sa isang orphanage sa Antipolo City. Sa tulong ng kanyang fans, ipinagdiwang ni Barbie ang kanyang kaarawan kasama ang ilang abandoned and abused children and teens. Masaya raw ang Kapuso star na napasaya niya ang mga bata roon. At isa raw yan sa mga motivation niya para ipagpatuloy ang pag-aartista. Chika niya sa akin dahil 29 na siya this Friday, expect a different Barbie daw sa kanyang upcoming projects. Kabilang ang Honor Thy Mother series na pagbibidahan nila ni megastar Sharon Cuneta. At ang pelikulang Saving Cherry, kung saan may sexy version daw ni Barbie na mapapanood. A liberating experience for me. It's definitely a different Barbie, a wild Barbie that you have to watch out for. As in, medyo may mga sexy tayong magaganap.